Nakakaranas ka ba ng pang-aabuso? Hindi ka nag-iisa. Ilang beses na ba tayo nakarinig ng huwag mong sabihin sa sinuman o sarili mo lang ang may kasalanan? Ang pang-aabuso at pananakit ay hindi ito normal. At kailanman ay hindi ito katanggap-tanggap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na sakit. Kapilang dito ang emosyonal, psychological, at pati na rin ang panlipunang panggigipit. Kahit na ikaw ay lalaki o babae, walang sino man ang nararapat na maranasan ito. Ngayon, sabay-sabay tayong magsasalita dahil ang boses natin kapag pinagsama-sama ay makapagbabago. Ang pisikal na pang-aabuso, ito ay pagsuntok, sapak o anumang paraan ng pisikal na pananakit na nagdudulot ng sakit. Ang emosyonal na pang-aabuso ay pagsisigaw, pang-iinsulto, at pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili ng isang tao. Magkikilala akong lalaki na inabuso ng kanyang amo. Pinapagawa siya ng sobrang gawain na walang bayad. At pinagbabara kapag hindi niya nagagawa. Takot siyang magreklamo dahil baka mawalan siya ng trabaho. Ang panlipunang pang-aabuso, pagbabara, pag-iwas o paggawa ng isang tao na nakaramdam ng hiwalay sa iba. Ang pinakamalalim na pinsala, minsan ang biktima ay hindi natin naiintindihan. Sila ay naalipin na, kaya mahalagang malaman natin ano ang totoo. May kaibigan akong laging sinisigawan ng kanyang kapamilya. Sinasabi na hindi ka magiging mayaman o wala kang kwenta. Nakita ko kung paano siya nagbago mula sa naging masayahin hanggang sa naging tahimik at malungkot. Isang beses, may kaklase ako pinagbabara dahil sa kanyang hitsura. Hindi siya pinapayagan na sumali sa mga laro o pagtitipol. Nakaramdam siya ng kawalan ng halaga. Ang lalaki na inabuso ng amo, nagsumbong siya sa dole. Ngayon, may bagong trabaho siya at may karapatan na. Ako mismo, naranasan ko ang pang-aabuso. Noong bata pa ako, isang kapitbahay na lagi nang aasar dahil sa aking pangalan. Nakaramdam ako ng takot at hiya. Ngunit nahanap ko ang lakas na magsabi, hindi ako papayag na ganito na lang. May kaibigan akong babae na inaabuso ng kanyang kasosyo. Sinasaktan siya kapag galit at sinasabi, ikaw ang kasalanan. Takot siyang umalis dahil natatakot siyang walang matutuluyan. Ngunit sa huli, nakakayanan niyang tumakas. Sabi nila, babae ka lang. Una, huwag maging tahimik. Kung ikaw o ang iyong kaibigan ay inaabuso, magsabi agad sa isang taong pinagkakatiwalaan tulad ng magulang, guro o pulis. Dalawa, huwag mong ibigay sa sarili mo ang kasalanan. Ang pang-aabuso ay hindi iyong kasalanan. Ang may kasalanan ay ang nang-aabuso. Tatlo, hanapin ang tulong. May maraming organisasyon na handang tumulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Maaari kang tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa kanilang opisina. Ika-4, tulungan ng iba. Kung nakita mo na may pang-aabuso, huwag kang tumingin lang. Lapitan ang biktima at sabihin na, nandito ako para sa iyo o tumawag ng tulong. Ika-5, maniwala sa sarili mo. May lakas kang laban ang pang-aabuso. Hindi ka nag-iisa at may pag-asa na mabuhay ng malaya at masaya. Ang kaibigan ko na laging sinisigawan, nagsabi siya sa kanyang guro. Ngayon, masaya na siya at nakakapag-aral na ng maayos. Ang kaklase kong pinagbabara, sinamahan namin siya sa klase at pinakita na mahalaga siya. Ngayon, may marami na siyang kaibigan. Ang lalaki na inabuso ng amo, nagsumbong siya sa dole. Ngayon, may bagong trabaho siya at may karapatan na. Ako mismo, nahanap ko ang lakas na magsabi. Ngayon, tumutulong ako sa ibang biktima na pang-aabuso dahil alam ko, kung ako ay nakayanan, sila rin. Ang kaibigan kong babae na inaabuso ng kasosyo, lumipat siya sa isang ligtas na lugar at nagsimula ng bagong buhay. Ngayon, masaya na siya at may sariling negosyo. Ang pang-aabuso ay hindi kailanman katanggap-tanggap.
huwag mong hayaan na manatili itong lihim. Ang boses mo ay mahalaga. Ang iyong pagtutulungan ay makakapagbago. Labanan natin ang pang-aabuso. Sama-sama tayo. Huwag maging tahimik, magsabi, magtulungan. Dahil ang bawat isa sa atin ay nararapat na mabuhay ng malaya, masaya at walang takot. Walang sinuman ang may karapatang manakit, manginsulto, mangkontrol, manakot, at manakit ng damdamin o katawan. Ayon sa batas, may proteksyon ang kababaihan, bata at kahit sinumang biktima ng kaharasan. Kung ikaw o may kilala kang biktima, magsumbong, humingi ng tulong o lumapit sa pulis, barangay o hotline. Tandaan, ang pananahimik ay hindi solusyon. Ang paggalang ay responsibilidad ng lahat.